Naniniwala ba kayo na kayang iparamdam ng taong namatay ang kanyang emosyon at sakit na nararamdaman? Sa kulturang Pilipino, napakalalim ng ating paniniwala sa pagpaparamdam ng mga taong namatay. Naniniwala tayo na kapag ang isang tao ay biglaang nawala ng may misteryo o kung hindi pa nito tanggap ang kanyang sinapit, ang kanyang kaluluwa ay gagawa ng paraan para magsusumamo at humingi ng tulong. Isang nakapanindig buhay na usapin ang bumabalot ngayon sa kaso ng dalawang basketballista na sina Rene Batribonia at Divine Adili. Dahil sa dalawang viral post mula sa magkaibang dako ng Pilipinas, ang isa ay mula sa Nueva Ecija at ang isa naman ay mula sa Cebu. Dalawang netizen na hindi malang personal na kilala si Rene o ang kanyang pamilya, ngunit nagawang magpatulo ng luha sa libo-libong mga Pilipino dahil sa isang mabigat na mensahe. Napanaginipan daw nila si Rene na umiiyak mag-isa sa gitna ng malamig na dagat kung saan siya binawian ng buhay. Isang iyak na tila nagpaparamdam ng huling pighati, takot at patunay na hindi niya tanggap ang nangyari sa kanya. Ito ang bahagi ng post ng netizen mula sa Nueva Ecija na talagang nagpaiyak sa marami. Magandang umaga, pinsan mo po ba si Rene? Pasabi po sa mama niya. Bumalik po sila sa pinaglunuran niya kasi po ilang gabi na ako na naginip na umiiyak si Rene sa dagat. Hindi makaalis ang kaluluwa niya doon. Tinatawag niya mama niya na tulungan siya. Kaya maganda po sana bumalik mama niya doon. Tawagin niya pangalan ni Rene nang makauwi siya kasabay ng mama niya para matahimik po ang kaluluwa niya at maghagis po sila ng bulaklak sa dagat kung saan siya nalunod. Ayon pa sa kanyang post, hindi umano niya kilala si Rene pero 3 beses niya na itong napanaginipan na umiiyak, tinatawag ang mama niya. At kung nagulat kayo sa taga Nueva Ecija, mas lalong nakakataas balahibo ang ibinahagi ni Milani mula sa Cebu. Ani sa kanyang post, naririnig niya ang mga boses, iyak at sigaw na nagmamakaawa habang lumulunok ng tubig sa ilalim. At noong madaling araw ng June 10, narinig umano niya ang isang napakalakas na hampas ng tila bote. Isang galit na hampas at doon niya mismong nakita ang mukha ni Rene na umiiyak kasabay ng amoy na kabaong. Nagkikiusap din ito sa mga magulang ni Rene at Divine na bago tuluyan ilibing, isulat gamit ang red ballpen sa malalaking titik ang lahat ng pangalan na kasama ni Rene sa team building, kabilang ang coach. Ilagay sa papel sa loob ng bote kasama ang 7 bulaklak at ipalutang ito o ilibing sa buhangin kung saan siya namatay. Nakiusap na ito sa pamilya na pumunta sa lugar na pinaglunuran at magtapon ng siyam na bulaklak habang tinatawag ang kanilang mga pangalan. Uwi na tayo Rene. Uwi na tayo Divine. Marami sa mga netizens ang naiyak sa dalawang viral post na ito. Ayon pa sa kanila, ramdam na hindi tanggap ni Rene ang biglaan niyang pagkawala. Paano nga naman niya matatanggap kung sa isang saglit lang ay gumuho ang napakalaking pangarap na gusto pa sana nang abutin para sa kanyang pamilya? Kung ating matatandaan, nitong nakaraang araw nanghingi ng paumanhin si Coach Tab Baldwin sa pamilya. Ngunit hindi ito tinanggap ng pamilya ni Rene. Sa mismong post ng ina ni Rene, hindi madadala sa paumanhin ang kamatayan ng anak ko para malaman ninyo. Ang gusto ko ipahayag ninyo kung ano talaga ang nangyari. Bakit ninyo sasabihin aksidente lang ang nangyari sa anak ko? Sabihin natin aksidente lang pero hindi ninyo ako in-update kung ano ang totoong nangyari. Nag-post kayo sa social media na patay na ang anak ko pero wala pa kayong ipinadala sa akin na larawan bilang patunay na patay na talaga ang anak ko. Ito ang malaking katanungan ng pamilya na hindi masagot-sagot hanggang ngayon. Ang hindi nila pagsagot ng detalyado ay siya ngayong malaking palaisipan sa pamilya maski na sa mga netizens. Ang pananahimik at kawalan ng malinaw na paliwanag ang lalong nagpadilim sa katotohanan. Kahit nga ang mga netizens ngayon ay duda rin na baka di umano may hindi magandang ginawa dito kina Rene at Divine. Malakas talaga ang kutob ko na mayroong nangyaring initiation at hazing. Dahil nga, normal na yan sa mga universities. Nangyari na yan sa akin noon na nagulat ang mga magulang ko kung bakit puro pasa ako sa katawan. Huwag na huwag niyo akong pinagluloko, Coach Tab. Nanahimik ang bata sa Agusan del Sur. Kinuha niyo lang talaga sa Ateneo para gurgurin. Sa case ni Rene, ni Bobit. Naiyak ako sa mga video ni Bobit. Ito ay extension ng aking analysis. Sa tingin ko yan, after ng initiation or hazing,
Kaya napunta si Rene sa dagat, siguro may something na nangyayari. Natagpo ang gurgur na si Rene sa dagat para ipagmukha sa publiko na nalunod. Mismo ang anak mo na Coach Tab ang nagsasabi na ang Ateneo dapat i-remove si Coach Tab dyan dahil may psychological effect yan sa mga kabataan. Kung baga, may mga tao talaga na may may something sa mga kabataan, nagigil, parang iwan ko kung anong klaseng sakit yan sa pag-iisip. Kaya ang sabi ng anak niya, hanggat nandyan yan si Coach Tab sa Ateneo, may mga kabataan talaga na mabibiktima pa ng mabibiktima sa umaabot pa na panahon. Kaya Ateneo, aksyonan nyo na. Alam nyo, kapag nahising ka, yung mga katawan mo na mamanhid yan. Ni kahit ako, nakadaan din ako ng hising, inisisyon noong araw, noong kabataan ko. Mismo sa Tagbilaran City, Bohol, dahil sumama ako ng fraternity at gang group. At may mga tendency pa nung tadtad ako ng palo noon, nung hising na yan, halos hindi ko na magalaw yung mga paa ko, mga kamay ko. Dahil sa sobrang palo, grabe. Ang sabi ko lang sa mga magulang ko, na nabugbog ako doon sa kabilang kanto. Pero hindi maniwala mga magulang ko. At sa kakilala ako sa Tagbilaran, walang sino man pwedeng manakit sa akin ng ganyan. Hindi naman siguro si Raulo si Rene nalolosob sa dagat na napakalaki ng mga alon, di ba? Isang senaryo yun na talagang nagbigay sa atin ng palaisipan. No, hindi, kahit sino naman. Ikaw, kung alam mo malaki ang mga alon, napakalaki ng mga alon, lulusob ka ba doon, di ba? May something talaga dito sa nangyayari kay Rene. At bakit iyong dalawa hindi pa nagsasalita hanggang ngayon kung talagang normal accident itong nangyayari kay Rene? Di ba? Palaisipan. So, kasama niyo ako sa investigasyon nito at kung may mga makulikta kayong video, send nyo sa akin at i-cross-check ko ito mismo kung ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng pagkalunod ni Rene. Yun lamang po mga kababayan, tayo ay mag-iingay hanggang makuha natin ang hustisya ni Rene. Alam niyo ba kung bakit mahal na mahal siya ng kanyang mga fans? Hindi lamang dahil sa husay niyang maglaro sa loob ng court, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso at sa disiplinang ipinakita niya sa bawat laban. Si Rene Clerc Baterbonia ay hindi lang isang mahusay na atleta. Isa rin siyang taong may busilak na kalooban, marunong rumespeto, at laging nagpapakita ng tunay na sportsmanship. Sa video na ito, balikan natin ang ilan sa mga sandaling nagpatunay ng kanyang kababaang loob, respeto sa kapwa at pagmamahal sa larong kanyang pinaglilingkuran. Isang pagpupugay sa isang atleta na hindi lamang nag-iwan ng marka sa basketball, kundi nag-iwan din ng inspirasyon sa puso ng maraming tao.